nating basta ipalaman ang hotdog sa tinapay. Instead, gawin natin yung mukhang pang sosyal at pangmamahalin. At syempre, mas pinasarap din yan at mas pina-special. Pwede mo din itong gawin pang negosyo, mga mi, kung mahilig kang magtinda-tinda. Dito nga sa gagawin nating special na merienda, ay piprituhin muna natin isa-isa itong mga hotdog. Regular size hotdog lang po yan, mga mi. Pwede naman po kayong gumamit ng jumbo size na hotdog kung malaki naman yung tinapay na nabili ninyo. Mas mainam, mga mi, na prituhin muna natin yung mga hotdog para makaiwas din ang mga bata sa pananakit ng tiyan. May iba kasing bata na masela ng tiyan, diba? Once okay na nga, hanguin na natin yan lahat. Then next naman ay ipapalaman natin yung mga naprito nating hotdog dito sa tinapay. Ipayakap nyo lang sa tinapay yung hotdog, mga mi, tulad nito. Maigi pa nga yung hotdog, niyayakap. Ikaw, niyayakap ka pa ba? Then, saka naman natin yung tutusukin ng toothpick, mga mi, para in place pa din yung tinapay at hindi bumuka mamaya. Don't worry, tatanggalin naman natin yan after maluto. Isingit ko lang po pala saglit, mga mi, na batiin itong 4 nating solid viewers na laging nanonood sa mga recipes natin. Hello po, Ma'am Maria Gingalio ng Quezon Province, Ma'am Virginia Moliasgo ng Albay, Ma'am Pasita Abalo ng Muntinlupa, at si Ma'am Jingpia ng Batangas. Salamat po sa inyo, mga madam ko! Once nga na matapos tayo dito, proceed na tayo sa paggawa ng garlic mayo mixture. Sa paggawa nito, mga mi, kailangan muna nating lutuin ng 3 or 4 na cloves ng bawang. Pwede ninyong i-steam, i-air fryer, or i-oven yung mga bawang. Ginagawa natin yan para mas lumambot at madali nating mamash or madurog. Mas okay kasi kung humahalo talaga yung lasa ng bawang dito, mga mi. Pagkadurog na ng mga bawang, pwede na tayo maglagay ng 1 pirasong egg yolk. Doon naman sa egg white, mga mi, para di masayang, prinito ko na lang at ipinalaman sa tinapay. Sayang naman kasi kung itatapon, diba? Ilagay na din natin dito ang 1/4 cup lang na softened margarine or butter. 1 buong pack ng mayonnaise at grated cheese. Yung cheese na ginamit ko dito is quick melt cheese, mga mi. Yun lang kasi ang available dito sa ref namin. Pero pwede naman po dito yung mga ordinary cheese, mga mi. Mix-mix lang natin yan until magsama-sama ang mga sangkap. Isisingit ko na din po pala itong 3 pa nating solid viewers na nagpapa-shoutout. Hello po kila Sir JC Kilala ng Pangasinan, Ma'am Kyle ng Bulacan, at si Ma'am Jack na nanonood sa Marawi. Maraming salamat sa inyo, mga madam at sir. Bali, maglalagay pa pala ako dito ng dried parsley, mga mi. Pero kahit wala naman po niyan, mga mi, is okay lang. Once okay na, pwede na nating i-brush yung nagawa nating garlic mayo dito sa hotdog at tinapay. Mas madami ang ilalagay, mas masarap syempre. At kung gusto nyo nga din po palang ma-shoutout sa mga videos na ginagawa natin, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo. At mag-comment ka na din po dyan sa ibaba kung taga saan po kayo. Malay mo, ikaw naman ang next na ma-shoutout natin sa mga future videos na gagawin pa natin. Maraming salamat po! Yan na nga, mga mi, natapos na tayo sa pagpapahid ng garlic mayo. After nating mapahira ng garlic mayo, lalagyan ko pa yan ng dried parsley sa ibabaw. Wala lang, gusto ko lang, diba? Bali, dito ko nga po pala yung lulutuin sa air fryer, mga mi. Kung walang air fryer, pwede naman pong sa oven. I-set lang natin ang init nito sa 160 degrees Celsius for 10 minutes. Yan ang perfect settings para maluto na maganda itong bread toast natin. And after nga ng 10 minutes, check natin kung luto na. Yan, mga mi, napakaganda ng pagkakaluto natin, di ba? Mukhang pansosyalin talaga. And there you have it, mga mi. Ready nang itinda or imerienda itong cheesy garlic bread toast recipe natin. Kaya kung natakam ka sa ginawa natin today, abay subukan mo na din gumawa nito.